Magandang araw sa inyo. This is the last chapter para sa Discrete Mathematics at ang topic natin ngayon ay Combinatorics and Probability. Okay, let's start. Ano ba ang combinatorics o counting? Okay, ito ay isang principle kung saan kinukuha natin o binibilang natin yung mga possibilities o mga outcomes o mga kombinasyon, okay, na pwede nating magawa sa isang bagay. Yun ang ibig sabihin ng combinatorics or counting. Okay? Okay, let's start. Ang una sa counting o combinatorics ay product rule. Tinatawag din itong multiplication rule. Ito ay isang principle kung saan binibilang natin yung mga posibilidad ng mga sequences ng isang bagay. Okay? So, yung mga total number of outcomes, okay, ng mga choices na mabubuo mo doon sa mga kombinasyon ay independent sa isa't isa. Okay. So, ang pinaka-formula niya ay magnitude ng A cross B is equal sa magnitude ng A times ng magnitude ng B. Ibig sabihin, pag nakaganyan yung symbol niya, magnitude lang ang kinukuha mo, yung value lang, walang direction. Okay. So, ibig sabihin, lahat ng mga makukuha mong data dito ay scalar data. Ibig sabihin, value lang. Okay, so para maintindihan mo paano sinusolve o ginagamit ang product rule, let's have an example. Sabi niya sa number 1, if you can choose from 3 types of bread, 2 types of meat, and 4 types of cheese, how many number of different sandwiches you can make? Ibig sabihin, dito sa 3 klaseng tinapay at 2 klase ng meat at 4 na klase ng cheese, ilang kombinasyon ang pwede mong mabuo, okay, na mga sandwiches dito sa binigay niyang data na ito. So, dito ginagamit ang product rule, okay, para masolve mo kung ilan yung mga kombinasyon. Okay, so ang pinaka-formula, sabi niya, di ba, magnitude ng A times ang magnitude ng B. So, dito, dahil 3 yung given na variable dito, bread, meat, at saka cheese, ibig sabihin, ang magiging formula mo, magnitude ng A, which is the bread, tapos magnitude ng B, which is the meat, and then times ulit ng magnitude ng C, which is the cheese. Okay, so i-multiply mo lang lahat yung mga value na yon para makuha mo yung total number of combinations. So, kaya ganun ang naging solutions dito. Okay, 3 para sa bread, times ng 2, which is the meat, tapos times 4, which is the cheese. So, ibig sabihin, ang sagot na lumabas sa iyo ay 24. Ibig sabihin, you have 24 combinations na pwede mong mabuong sandwiches dito sa 3 type ng mga variables na ito. Okay? So, sa number 2 naman, how many different bit strings of length 7 are there? So, ibig sabihin, ilang bang string natin? 2, which is 0 and 1. So, binigay niya, sabi niya, ilang kombinasyon ng pwede mong mabuo? Okay? Kapag given ka ng 7 bit string. So, kaya, dito sa data niya, multiply mo lang yung 2, which is the value nung ilang bit string bang meron tayo, 0, 1. So, 2. Kaya, yung 2, i-multiply mo ng 7 beses para makuha mo yung total number of combination or which is equal to 2 to the 7, okay, sa exponential. Kaya, kapag multiply mo yung 2 ng 7 beses, ang lalabas na sagot sa iyo ay 128 bit string. So, yun yung total number of combination kapag pinaghalo-halo mo yung 0, 1 na data. Okay? Yun yung ibig sabihin nun. So, another example, how many different license plates can be made if each plate contains a sequence of 3 uppercase English letter followed by 3 digits and no consequences of letters are prohibited and even if they are obscene. Ibig sabihin, kahit bastos yung mabuo mo dun, okay, okay lang yun. Basta ang hinahanap natin ay total number of combinations kapag 3 uppercase letters sa English alphabet, okay, tapos 3 digits naman, okay. So, ibig sabihin, kaya ganito yung naging formula niya, okay, 26 times 26 times 26. Ibig sabihin, ilan bang English letters? 26. Diba sabi niya, 3 uppercase. Okay? So, ibig sabihin, meron kang isang box para dun sa unang letra, tapos pangalawang box para sa pangalawang letra, and then, pangatlong box para dun sa pangatlong letra.
So, ibig sabihin, dito sa unang box, meron kang 26 possibilities kasi 26 yung letters, okay, ng alphabet. So, ganun din sa pangalawa at saka sa pangatlo, kaya naging 26 times 26 times 26 yun, okay? Tapos, sabi niya, di ba, yung susunod na kombinasyon ay 3 digits. So, ibig sabihin, magkakaroon ka ulit ng 3 box ulit. Ito yung unang box para sa unang digit. Tapos, pangalawang box para sa pangalawang digit. Tapos, pangatlong box para dun sa pangatlong digit. Eh, di ba, ilang digit ang meron tayo na pwede mong magamit sa unang box? Di ba, 10? Kasi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ibig sabihin, you have 10 digits, okay, na kombinasyon na pwedeng mabuo dun sa unang box. Ganon din sa pangalawa at pangatlo. Kaya naging 10 times 10 times 10 yun. So, ibig sabihin, kapag multiply mo lahat yung value niya, ang lalabas sa sayo ay 17,576,000. Ibig sabihin, ganun kadaming kombinasyon ang pwede mong mabuo, okay, dun sa sinasabi niyang combination ng mga license plates na yan. Okay? So, isang tip, kailan ba ginagamit ang product rule? Okay? Kasi maraming klase ng counting o combinatorics. May product, may sum, may subtraction, at saka division. So, para maintindihan mo kailan mo ginagamit ang product rule pag nagbasa ka ng mga problem. Kapag kumuha ka ng mga kombinasyon at walang mga prohibition o walang mga pagbabawal, okay, dun sa mga kombinasyon na pwede mong makuha, dun ginagamit ang product rule. Okay? So, lagi mong tatandaan yan. Ngayon naman ay talakayin natin ang pangalawang type ng combinatorics or counting, which is the sum rule. Dito sa definition niya, okay, para maintindihan mo, kapag given ka daw ng isang variable, okay, at dun sa variable na yun, may iba-ibang kombinasyon kang pwedeng makuha. Tapos, given ka ulit ng isa pang variable at dun din sa variable na yun, may iba-ibang kombinasyon ka din pwedeng makuha. Sabi niya, ginagamit daw ang sum rule, okay, kapag dun sa mga kombinasyon ng dalawang variable na yun, isa lang dapat ang pwede kong makuha o gamitin, okay? Kasi sabi niya, hindi mo daw pwede itong magamit at the same time. Let us say, ang pinag-uusapan natin ay mga task o gawain. Dito, sa N, may iba-ibang klaseng gawain kang pwedeng gawin. Tapos dun sa M din, may iba-ibang klase ka ring gawain na pwedeng gawin. Kaya lang sabi niya, ginagamit ang sum rule, hindi mo pwedeng pagsabayin, okay, simultaneously yung dalawang gawain na yun. Okay? Kailangan isa lang sa kanila ang dapat mong gawin. Tapos tsaka mo lang gagawin ulit yung pangalawang gawain. Ganun ang ibig sabihin ng sum rule. Okay? Kapag nagbasa ka ng mga problem tungkol dito, yun ang pinagkaiba nitong sum rule sa product rule. Kasi ang product rule, walang prohibitions, walang pinagbabawal. Ibig sabihin, lahat ng mga kombinasyon na pwede mong makuha o lahat ng mga task na kombinasyon na yun, okay, pwede mong gawin simultaneously. Dito, hindi. Okay, so sum rule, kailangan kahit gaano kadaming kombinasyon sa bawat variable ang ibinigay sa iyo, isa lang dapat doon ang pwede niyang gawin at that time, and then tsaka niya lang gagawin ulit yung pangalawang variable na yun o pangalawang task na yun kapag natapos niya na yung una. Ganun yung rule dito sa sum rule, okay? So, para maintindihan mo, okay, paano sinusolve ang sum rule, okay? Ang formula lang ginagamit niya ay ito lang, n plus m. Depende yan kung ilang variable, okay? Kasi dito, sa example, dalawang variable lang yung ibinigay niya, kaya naging n plus m. Ina-add mo lang yung mga number of combinations dun sa unang variable at dun sa pangalawang variable, okay? So, kapag maraming mga task na ibinigay sa iyo o maraming variable, i-add mo lang yun, okay? Magdagdag ka lang dito kung ilang task yung mga binigay sa iyo o ilang variable lang ibinigay sa problem. Okay? So, para maintindihan mo paano sinosolve yung pinaka-problem sa sum rule, let's have an example. Sabi niya sa number 1, suppose that either a member of the mathematics faculty or a student who is a mathematics major is chosen as a representative to a university committee. So, how many different choices are there for this representative if there are 37 members of the mathematics faculty and 83 mathematics majors and no one is both a faculty member and a student? So, dito sinasabi
sabi niya sa'yo, kailangan may mag-represent lang daw dun sa university committee. At kailangan ang representative, it may either be isang faculty o isang student lang. Okay? Ibig sabihin, hindi pwedeng both. Ibig sabihin, isa lang, kung faculty lang, kung student lang. Okay? So, ganun mo maiintindihan na hindi pwedeng gamitin yung product rule dito. Ang pumapasok na tugmang-tugma dito sa problem na ito ay yung sum rule, kasi sinabi niya, di ba, isang task lang ang pwedeng gawin at hindi pwedeng gawin at the same time. So katulad dito sabi niya kailangan may a-attend o magiging representative na sa university committee. It may either be isang faculty o isang student. Okay, kaya dito ang naging formula niya, okay, yan, yung R, ibig sabihin ikaw nang bahala mag-assign na variable mo, kaya R ang ginamit ko dito ay representative. Okay, so sabi natin isa lang dapat ang pwedeng maging representative, di ba? It may either be isang faculty o isang student. Okay, kaya ang ginawa natin, yung total number of faculties plus yung total number of students. Okay, kaya 37 plus 83, ibig sabihin you have 120. So that is the total number of combinations na pwede mong makuha para maging representative sa university committee. Okay? Okay, let's have another example. Sa problem number 2, a student can choose a computer project from one of the three lists. Okay, so the three lists contain 23, 15, and 19 possible projects respectively. So no project is on more than one list. So how many possible projects are there to choose from? Sabi niya dito, pag inintindi mo yung pinaka-problem, may isang student daw, okay, na pipili ng computer project sa tatlong list. Okay, tapos yung unang list daw merong 23 projects, yung pangalawang list naman daw ay merong 15 projects, tapos yung pangatlong list daw ay merong 19 projects. Sabi niya, isa lang dapat ang piliin ng estudyante sa bawat list na yan. Okay, hindi siya pwedeng magkaroon ng project sa bawat list na to. Okay, kombinasyon doon sa bawat list. Ibig sabihin, hindi pwede maging dalawa, hindi pwede maging tatlo yung mga piliin niyang project sa bawat list. Okay, sa bawat boxes. Kailangan isa lang, okay, na project ang pipiliin niya sa bawat list na yan. Okay, so ibig sabihin, dito papasok yung sum rule mo kasi merong prohibitions na ibinibigay. Kailangan isa lang, okay, na task ang pwede niyang gawin, na piliin. Okay, kaya naging formula, P, which is the project, is equal to yung unang list ay merong 23 projects plus yung pangalawang list ay may 15 projects, and then yung pangatlong list ay may 19 projects. So ibig sabihin, pag pinag-add mo yan, ang lalabas sa sagot sa'yo ay 57. So ibig sabihin, meron siyang 57 choices na piliing project sa bawat list na yan. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin yung pangatlong type ng combinatorics or counting, which is the subtraction rule. Tinatawag din itong principle of inclusion-exclusion for two sets. So para maintindihan mo kailan ginagamit ang subtraction rule, let us say meron kang isang box, okay, tapos dyan sa box na yan, let us say variable 1 natin yan, na may iba-ibang mga kombinasyon ng trabaho na pwede mong gawin. Tapos meron ka ulit na box 2, okay, kung saan yung box 2 na yan, maraming kombinasyon ng mga trabaho pwede ka rin gawin dyan. Tapos may box 3 ka naman, ito yung pangatlong box na si 1 and 2 yan, okay, na sabay mo namang ginagawa yung mga trabaho sa 1 at saka sa trabaho sa 2. Okay, now kailan pumapasok si subtraction rule? Pumapasok si subtraction rule kapag hindi siya mutually exclusive sa isa't isa. Okay, kasi hindi katulad sa sum rule, di ba, mutually exclusive siya. Ibig sabihin, kapag maraming variable at doon sa bawat variable na yun ay may mga kombinasyon ng mga trabaho, isa lang dapat doon sa mga variable na yun ang dapat mong gawin. Okay, hindi pwedeng sabay. Dito, okay, sa subtraction rule, pwede nasabay mo siyang ginagawa, kaya lang ang pinoprohibit niya lang sa rule na to, bawal yung double counting. Ano ba yung double counting? Kunyari,
sabay mo nang ginagawa yung trabaho tapos ginagawa mo pa yung trabaho sa variable 1 mo. Hindi pwedeng ganun kasi dalawa ng bilang nun. Ginagawa mo na nga yung isang trabaho at saka trabaho dun sa 2 tapos at the same time ginagawa mo pa ulit yung isa pang trabaho dun sa 1. Yun ang bawal, okay, na sa rule ng subtraction rule. Okay? So, parang pinagsama tong product rule at saka sum rule ng mga principles. Okay? So, doon pumapasok sa subtraction rule. Okay? Bawal sa kanya yung double counting. Kapag sabay mong ginagawa, hindi pwedeng may ginagawa ka pang trabaho dito sa variable 1 mo at saka variable 2 mo. Okay? So, kaya dito sa formula niya, okay, variable A, union ng variable B. Okay, pinagsama mo yung dalawang kombinasyon na pwedeng mabuo kay A at saka kay B. Kaya dito makikita mo yung number of combination kay A plus number of combination kay B minus, okay, nung intersection ni A and B. Ibig sabihin, ito yung sabay na trabaho na ginagawa na hindi pwedeng mag-double counting kaya minus niya yun doon. Okay? So, kaya yan yung pinakasusundan mong formula. So, para maintindihan mo ng mas madali, pumapasok si subtraction rule dahil hindi ito mutually exclusive. Okay? Kapag given ka ng condition na may option ka para kay variable 1 at saka variable 2 na pwede mong gawin. Okay? Simultaneously, pero hindi pwedeng sabay mong ginagawa at the same time meron ka pang ginagawa sa variable 1 at saka variable 2 mo. So, dun pumapasok sa subtraction rule. Okay? So, para maintindihan mo paano sinasagutan yung mga problems sa topic na ito, let's have an example. Sabi niya, you have 25 students in a math class and 20 students in a computer science class. 8 students are in both classes. How many students are in either the math class, the computer science class, or both? So, dito, pag inintindi mo yung pinakatanong, meron 25 students sa math class, meron 20 students sa computer science class, at may 8 student na parehas niyang kinukuha yung math at saka computer science. Ngayon, okay, para hindi ka maguluhan. Itong 8 student na to, hindi to separate student. Ibig sabihin niyang 8 student na yan ay nasa loob nitong 25 at saka 20 na student. Okay? So, kaya dun pumapasok yung subtraction rule na to. Kasi, kung ito, yung bawat estudyante na to ay separate entity, ibig sabihin, at sum rule lang gagamitin mo. Okay? Pero dahil, okay, sinasabi niya na itong 8 student na ito ay nasa loob ng 25 at saka 20 students and hindi mo alam kung ilan ang hatian. Baka 4 dito, 4 din doon sa kabila, o 3 dito, 5 dito, o kaya 2 dito, 6 dito. Okay, ganun yung parang gusto niya sabihin sa iyo sa pagsagot ng problem na ito. Eh, di ba sabi niya, okay, bawal yung double counting o yung overlapping ng bilang ng mga kombinasyon. Na etong 8 estudyante na to kumukuha ng math at saka science, computer science class. Hindi pwedeng etong 8 na to kumukuha na ng both tapos kumukuha pa ng isa pang math class. Hindi pwedeng ganun. Okay? So, yun, doon pumapasok yung subtraction rule na formula dito sa example na ito. Kaya, dahil ganun yung ibig sabihin ng problem, okay, susundan natin yung formula. I-add mo yung option A at saka option B. So, yun yung number of students sa variable A mo, which is 25 sa math class, tapos 20 dun sa computer science class naman. Kaya, yung total number of students, okay, na separate entity yung kinukuhang mga klase na math at saka computer ay 45. Okay? So, you have 45 options, okay, na yung iba doon kumukuha ng math, yung iba doon kumukuha naman ng computer science. Tapos, okay, diba sabi natin, itong 8 estudyante na ito ay nasa loob nitong 45 na to na kumukuha ng math at saka computer science at the same time. So, para hindi mag-overlap yung pinaka-data, sinusubtract mo yun doon sa pinaka-total number of combinations na nakuha mo. Kaya, ang naging formula, 45 minus 8, that will give you 37. So, ibig sabihin, ang total number of students lang talaga na lumalabas, okay, na
pag inintindi mo yung tanong, ay 37. Okay? Ibig sabihin dyan sa 37 na yan, nandyan sa loob niyan yung mga estudyante na kumukuha lang ng math, kumukuha lang ng computer science, at yung 8 na sabay niyang kinukuha yung math at saka computer science. Okay? So, yung S, kaya S yan, okay, students. Okay? So, ikaw nang bahala. Kasi, depende naman sa iyo kung anong variable ang gusto mong i-assign. So, kaya S ang ginamit ko kasi ang pinag-uusapan dito ay students. Okay?